Sura Al-Mujadilah, ang babaeng nakipag-usap o nakipagtalo. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Katiyakan, narinig ng Allah ang pagsasalita ng isang nakikipagtalo sa iyo o Muhammad hinggil sa kanyang asawa. At tahasan niyang iniluhog ang kanyang karaingan sa Allah. At narinig ng Allah ang pag-uusap ninyong dalawa. Katotohanan, ang Allah ay lubos na nakaririnig, lubos na nakakikita. Yaong mga nagpapahayag ng dihar na kabilang sa inyo upang hiwalayan ang kanilang mga asawa, kanilang mga asawa, ay hindi maaaring maging kanilang mga ina ng dahil diyan. Ang kanilang mga ina ay walang iba kundi ang mga nagsilang sa kanila. At katotohanan, sila ay nagsasabi ng isang masamang salita at isang kasinungalingan. At katotohanan, ang Allah ang mapagparaya, mapagpatawad. At yaong mga nagpapahayag ng dihar sa kanilang mga asawa, pagkaraan ay naghahangad bawiing muli ang anumang kanilang sinabi, magkagayon sila ay nararapat na magpalaya ng isang alipin bago sila magtalik sa isa't isa. Iyan ang ipinaalala sa inyo kaugnay nito. At ang Allah ay maalam sa anumang inyong ginagawa. Kaya sino man ang hindi makatagpo ng isang alipin ay nararapat mag-ayuno na magkasunod na 2 buwan bago sila makipagtalik sa isa't isa. Ngunit, sino man ang walang kakayahan ay nararapat magpakain ng 60 taong dukha. Iyan ay upang kayo ay ganap na maniwala sa Allah at sa kanyang sugo. At iyon ang mga hangganan na itinakda ng Allah. At para sa mga di naniniwala ay isang mahapding parusa. Katotohanan, yaong mga sumasalungat sa Allah at sa kanyang sugo ay magiging hamak na tulad ng pagiging hamak niyong mga nauna sa kanila. At katiyak ang aming ibinaba o ipinahayag ang mga malilinaw na ayat, mga paalala at babala. At para sa mga di naniniwala ay isang kahiyahiyang parusa. Sa araw na silang lahat ay muling bubuhayin ng Allah at ipababatid sa kanila ang anumang kanilang ginawa. Ito ay inisa-isang itinala ng Allah, datapwat ito ay kanilang kinalimutan. At ang Allah ay saksi sa lahat ng bagay. Hindi mo ba isinaalang-alang na nababatid ng Allah ang anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan? Walang anumang sarili ng pag-uusap ang tatlo, maliban na siya ang ika-4 sa kanila ayon sa kanyang kaalaman. O walang 5, maliban na siya ang ika-6 sa kanila, at hindi kukulangin mula diyan o humigit maliban na siya ay nasa kanila sa kaalaman, saan man sila naroroon. Pagkaraan, kanyang ipababatid sa kanila ang anumang kanilang ginawa sa araw ng pagkabuhay na muli. Katotohanan, ang Allah ay maalam sa lahat ng bagay. Hindi mo ba isinaalang-alang yaong mga taong pinagbawalan mula sa mga sarili ng pag-uusap tungkol sa panunuya at sa buwatan? Subalit, pagkaraan ay muling bumalik sa anumang dating ipinagbawal sa kanila at nag-uusap sa isa't isa tungkol sa gawaing makasalanan at paglabag at pagsuway sa sugo. At kapag sila ay lumalapit sa iyo, sila ay bumabati sa iyo ng pagbating hindi nakakatulad ng pagbati ng Allah sa iyo. At nagsasabi sa kanilang mga sarili, bakit hindi kami parusahan ng Allah sa anumang aming sinasabi? Sapat na sa kanila ang impyerno upang sila ay sunugin. At napakasama ng gayong patunguhan. O kayong mga naniniwala, kapag kayo ay mag-uusap ng sarilinan, huwag kayong mag-usap tungkol sa gawaing makasalanan at paglabag at pagsuway sa sugo. Bagkus kayo ay nararapat mag-usap tungkol sa katangian ng pagiging matuwid, at takwa, takot sa Allah, at inyong katakutan ng Allah sapagkat sa Kanya kayo ay titipunin. Katotohanan, ang mga sarili ng pag-uusap ay nagmumula sa udyok ng Satanas, upang sakali ay kanyang palungkutin niya ang mga naniniwala. Subalit wala siyang mapipinsala sa kanila ng ano paman maliban sa kapahintunutan ng Allah. At sa Allah, hayaang ang mga naniniwala ay magtiwala ng lubusan. O kayong mga naniniwala, kapag kayo ay sinabihang magbigay kayo ng kaluwagan sa mga pagtitipon, sa makatuwid, magbigay kayo ng kaluwagan. Ang Allah ay magbibigay sa inyo ng sapat na kaluwagan. At kapag kayo ay sinabihang magsitayo kayo, sa makatuwid, magsitayo kayo. Itataas ng Allah yaong mga naniwalang kabilang sa inyo at yaong mga pinagkalooban ng kaalaman sa mga antas ng karangalan. At ang Allah
ay lubos na nababatid ang anumang inyong ginagawa. O kayong mga naniniwala, kapag kayo ay nagnanais na sumangguni sa sugo ng sarilinan, maghain kayo ng kawang gawa bago ang inyong pansariling sangguni. Iyan ay nakabubuti para sa inyo at higit na dalisay. Ngunit, kung kayo ay walang matagpo ang paraan upang magbigay, gayunpaman, ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Pinanghambahan ba ninyong kayo ay maghain ng kawang gawa bago ang inyong pagsangguni sa Kanya? Gayunpaman, kung ito ay hindi ninyo magagawa at kayo ay pinatawad ng Allah sa makatuwid, magsagawa kayo ng kahit man lamang pagdarasal at magbigay sa kawang gawa at sumunod sa Allah at sa Kanyang sugo. At ang Allah ay nakababatid ng anumang inyong ginagawa. Hindi mo ba isinaalang-alang o Muhammad yung mga nakikipagkaibigan sa mga taong kinapupuutan ng Allah? Sila, mga mapagkunwari, ay hindi kabilang sa inyong mga Muslim. Gayon din naman sila sa kanila sa mga Hudyo, at sila ay sumusumpa sa kasinungalingan habang kanilang nalalaman na ito ay walang katotohanan. Ang Allah ay naghanda para sa kanila ng isang matinding parusa, katotohanan, ang kasamaan, ang kanilang lagi ng ginagawa. Kanilang itinuring ang kanilang mga huwad na panunumpa bilang isang panakip, kaya kanilang hinadlangan ang mga tao mula sa landas ng Allah. Kaya para sa kanila ay isang kahiyahiyang parusa. Kailanman ang kanilang yaman o ang kanilang mga anak ay hindi makapagdudulot sa kanila ng buti kahit ano paman laban sa Allah. Sila, yaong mga maninirahan sa apoy upang sila ay mamalagi roon ng walang hanggan. Sa araw na silang lahat ay bubuhayin muli ng Allah at sila ay manunumpa sa Kanya tulad ng kanilang panunumpa sa inyo. At sila ay nag-aakala na sila ay may pinaninindigang bagay, katotohanan, sila ay mga sinungaling. Sila ay pinangibabawan o nilukuban ng Satanas, kaya sila ay ginawang makalimot sa pag-aalala sa Allah. Sila yaong mga kampon ng Satanas. Katotohanan, ang mga kampon ng Satanas, sila ang mga nawalan o talunan. Katotohanan, yaong mga sumasalungat sa Allah at sa Kanyang sugo, sila yaong kabilang sa mga pinakaaba o nawalan ng dangal. Ang Allah ay nagtala o nagtakda, katotohanan, ako ang mananaig, ako at ang aking mga sugo, sapagkat katotohanan, ang Allah ay malakas, ganap na makapangyarihan. Hindi mo matatagpuan o Muhammad sa isang mamamayang naniniwala sa Allah at sa huling araw na siya ay nakikipagkaibigan sa mga sumasalungat sa Allah at sa Kanyang sugo, kahit sila ay kanilang mga ama o kanilang mga anak o kanilang mga kapatid o kamag-anak. Sila yaong Kanyang tinakdaan ng katatagan ng iman, pananampalataya sa kanilang mga puso, at sila ay pinatatag ng roh, liwanag at patnubay mula sa Kanya. At sila ay Kanyang papapasukin sa mga hardin ng paraiso na sa ilalim nito ay mga ilog na umaagos. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Ang Allah ay lubos na nasisiyahan sa kanila, at sila rin naman ay nasisiyahan sa Kanya. Sila yaong mga kaanib o alagad ng Allah. Katotohanan, yaong mga kaanib o alagad ng Allah, sila ang mga magtatagumpay.